Yes, hello. Sino may gawa nito? Pilit pa nilang ginagaya yung yung PCIJ. Oh, ginawa lang nila Justice Philippines. Hindi nyo pa ginawang Justice League. Anong kaingutan na naman tong sinabi nila rito? Pini-fake news po nila yung judge, yung British judge ng ICC, si Joanna Corner. Sabi rito, statement regarding Philippine jurisdiction, Rodrigo Duterte should not be imprisoned. Wala naman po siyang sinabing ganyan Sabay lagay rito na sinabi raw ni Corner na na ang Pilipinas ay hindi na bahagi ng miyembro ng ICC, kaya naman daw wala ng jurisdiksyon. Kaya labag daw sa batas ang pag-aresto at pagkulong sa kanya. Saang batas? Labag yun. Hindi naman siya rito nakakulong Doon naman sa ICC. Therefore, batas ng the Netherlands ang pinag-uusapan doon. Kaso, fake po talaga yan. Meron pang isang loko-loko naman, etong si Sentido Común. Sabi niya naniwala itong mamang ito dun sa fake quote card na yun Bagong dyan si Duterte nagtatanong, where is the court decision that sent FPRRD to The Hague? Hindi pwedeng magkaroon ng court decision ulaga. Bakit po? Kasi double jeopardy na yun. Pero nilitis ka na rito, nagkaroon na ng court decision. Diba? Tapos ilitisin ka pa ron. O kaya naman kung ang hinahanap naman niya yung local court intervention na sinabi na okay, napagpasyahan ng korting ito na may dahilan nga para siyang isuko. Apparently, wala pong mekanismo na available. Walang ganong batas. Sabihin mo sa akin, anong batas ang nagsasabi na kinakailangan ay idadaan pa sa local court ang implementation ng ICC warrant of arrest? Wala. Mismong may pinag-aralang tao na ng Dean ng UP College of Law, si De Vera, sabi niya, diba, despite the diligent search, apparently wala po siyang nahagilap. Matapos daw yung kanyang masusing pagsasaliksik, wala siyang nakita na anumang mekanismo. Ibig sabihin nun, walang batas na umiiral na nag-uutos sa local court natin na tanggapin, suriin kung valid ba yung warrant of arrest na inisyu ng International Tribunal. Walang ganun daw. Kasi naman sa international humanitarian law natin sa IHL, di ba? Ang nakalagay naman doon ay surrender. Batas ng ICC. Yeah, that's correct. Ang doon, nakalagay ron ay kung yung akusado ay naaresto, maging Pilipino man ito o dayuhan ay naaresto, ito po ay maaari nating i-surrender. At kung meron naman na raw investigasyong ginagawa or paglilitis sa hukuman, maaari tayong magpaubaya na sa kanilang ginagawa. So, for example, may paglilitis na sa hukuman ng International Tribunal, ang ICC. Gaya kay Duterte, meron na yan sa November. Magsisimula. Diba? Hayaan na natin yun. Hindi natin gagawa ng sariling atin. Bakit? Because in the first place, we had our chance to do that. Diba? Hindi natin ginampanan. Ang hinihingi po ng ICC para pagbigyan ng Pilipinas doon sa principle of complementarity as a court of last resort, ay kailangan daw po genuinely nililitis natin, genuinely iniimbestigahan. During the time of Duterte, nangyari yung mga patayan na siya yung nag-imbento ng polisiya, yung kill niya, yung peking war on drugs niya. Ang dapat po doon, panahon niya po agad, nagkaroon ng libo-libong investigasyon. Apparently, kahit sinong DDS, walang makakapagpatunay, walang makaka-refute
sa katotohanan na walang sapat na record or investigasyon ng bawat insidente ng patayan noon dahil sa war on drugs. Kaya nga nung dinala nila yun sa korte sa sa ICC, para payagan na dito na lang maglitis. Ano sabi? Ang sinihingi namin is genuinely. Hindi naman ito genuine investigation eh. Kasi yung sinubmit nyo, 200 lang mahigit. Oh, ilan yung mga nangamatay? 7. 6 hanggang 7,000. Oh, so at least dapat man lamang merong 6,000 folder ng investigation ang dala nyo. Ang dala, ilang piraso. May ongoing pa. Kabilang pa yung ongoing yata rin kay Kian de Los Santos. So hindi po napagbigyan. So ito, pinagkakalat niya yun na hinagahanap daw. Ko naman. Tsaka bakit si Joanna lang pini-fake news nyo? Ayaw nyo ba rito sa Koreano? Alam ko Koreano to, si Kibong. Kibong Pike. Kibong Pike. At saka tong isa, si Nicholas Gilu. Diba? Alam niyo yung ginawa nilang pang fake news dito? May kamukhang Filipino vlogger ito, si Tan. Diba? Si Chris Tan. Tama? Alam niyo yung ginawa nilang pag fake news dito? Hindi naman dito. Dun sa yung dating judges, di ba? Na pinitisyo nilang mapalitan. Fake news nila yon, ano naging resulta? Di ba? Nagka-leche-leche lalo. Imbis na panigan sila, nangyari, nakumbinsi patuloy ang pre-trial chamber na panigan ang prosecution, yung mga nagrereklamo. Kasi lumilitaw merong intervention. Ayaw na ayaw ng ICC yung may intervention. Intervention ng akusado sa anumang paraan. Kay Duterte, yung kanyang mga trolls, plus etong mga pokita doon sa The Hague. Yung mga tongkalots doon. Diba? Yung mga OFWs doon. Wala nang ginawa kung hindi maglamunan doon sa may tabi ng kubeta. Nalatag yung karton ni Duterte. Di ba, pinapakita nila doon na may mga supporters doon. Tapos si Sara nagbiro pa na ang dami naman natin dito. Kumpara sa tao ng ICC, ba't di natin pasukin na lang at itakas si Digong? Nakarating sa ICC. Magkaiba tayo ng kultura. Sa kanila, they took it literally. Diba? Sa mga Filipino, it was just a joke. Diba? Tapos sa mga kalokohan ng mga to, fake news ang taga-ICC, lalo nyo lang pinapahamak si Digong. Kasi nagpapakita na meron siyang sapat na pera, sapat na kapangyarihan at impluensya para maimpluensyahan ang pagdinig. Imbis na manahimik, epal lang epal para sa revenues, yun ang problema nyo ngayon. Lalo nyo lang dinidisgrasya ang tatay nyong karton. Ito ho yung totoong sinabi niya. Excuse me, noong May 27. Ay, mga ka-DDS. Anita, makinig ka. There are pressing reasons which mandate that we really should start this trial as soon as possible, which is basically the health of Rodrigo Duterte. Okay, so yun nga yung hiningi niya na magkaroon ng medical evaluation ulit kay Digong. Pero hindi niya sinabi ito. Kaya tingnan niyo yung nag-post. Pumasok na ngayon yung kanyang mga sabi dyan, Philippines no longer blah blah, yung argumentong DDS. Pero ito yung kapansin-pansin. Yun pong nag-post nito, yung creator niyan, na umuto sa inyo, mga ka-DDS. Sabi niya dyan, this content and statement reflect only the views of Judge Joanna Corner and do not represent the views of all judges. The institution of the ICC as a whole, blah, blah, blah. Ngayon, ang tanong dito, may pa-disclaimer ka pa, ba't hindi nyo na lamang kinuha yung portion ng video? Diba? Then yun ang inyong in-upload. Kasi ang totoo, wala namang sinabing ganyan. Ay nako, nabubuhay na lamang kayo sa fake news, no? Araw-araw. Maitawid nyo lang yung mga poon ninyo.
Oh my God. Oh, eto. Sabi rito, no legal view attributed to Judge Joanna Corner in the shared post is completely false and fabricated. Sabi po yan, ha. And the fact, fabricated quote, British Judge Joanna Corner, who is the presiding judge of the trial chamber 3 at the ICC, has never issued any statement claiming that the court lacks jurisdiction over the Philippines or that arresting Duterte would be unlawful. So wala raw pong sinabing ganun. Walang ganong klase mga opinion ng pinagsasabi etong si Corner. And active trial proceedings, and contrary to the claims in the viral image, Judge Corner is actively presiding over the case of the prosecutor versus Duterte. On May 27, 2026, she presided over the court's first status conference where she explicitly discussed logistics, ordered medical evaluations of Duterte's fitness to stand trial, and officially scheduled his trial to begin on November 30. 'Di ba? 'Yun ang yun ang sinabi niya, yun ang mga naging aksyon niya, pero hindi yung pinagkakalat nila. O ito pa yung matinding ginawa nila. No, ikinalat nila ito. Ito daw po ay resibo na binabayaran ng gobyerno. At ang halaga 65 billion euro. Ang nagagastos ng gobyerno kay Duterte. So may nag-fact check si Attorney Del Rosario. Sabi, walang ganitong official receipt ang ICC. Okay? Ang ICC detention ay hindi binabayaran ng akusado. Ang gasto sa detention ay sagot ng ICC sa pamamagitan ng budget na pinopondohan ng member states. Ang ICC Detention Center ay holding facility habang nililitis ang akusado. Hindi ito prisonment system na walang fixed 30-year package. Right, so peke. 'Di ba grabe no, nabubuhay na lang kayo sa pag-fake news. Maitawid lang inyong mga idol.